Palitan ng speaker, sila pa rin. Walang pagbabago. Sir, Kaya kinuha lang si Buji D dahil mabait yun. Para kunyari mabait. Pero kailangan sumunod siya sa lahat ng kagustuhan nila. Gov, sorry to push the question. Tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno? Alam niya yan eh. Bakit ngayon lang nagsalita? Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa, ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po, ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Palapitin nyo na lang po dito sa likod. Dito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo. Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po
tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako, 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengkeng bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Ay, naku guys, eto na naman. Eto mga guys, panoorin natin mga kababayan, itong ating mga kababayan Pilipino na nagkikilos protesta dito sa Hagonoy, Bulacan. Tungkol ito sa mga katiwalaan sa mga gobyerno natin, tungkol sa mga bahang nangyayari dito sa ating mga bansa. Mga kababayan, at ito nga po, naka-full alert na rin po yung ating mga pulisya na simula bukas ay magkakaroon ng isang malaking protesta dito sa ating bansa. Mga kababayan, panoorin po natin to. Yung mayor na Hagonoy. Yung mayor na Hagonoy. Kailangan galit kayo, hindi nakatawa. Palaki ng palaki ang mga protesta kontra katiwalian. Servisyo sa
simula nang pumutok ang mga aligasyon kaugnay ng mga hindi maayos o hindi na ipatayong flood control projects. Pinakahuli ang pagsugod ng mga estudyante at magsasaka kanina sa DPWH First District Engineering Office. Mga scholar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Maraming salamat! Pero inaasahang pinakamalaki ang mga pagkilos sa linggo, September 21. Kabilang ang trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Para maging maayos, nagkasa kanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama ang mga organizer. Kabilang ang pupwestuhan ng entablado at mga dadalo na tinatayang aabot ng 50,000. Peaceful protest ang gagawin po natin. Wala po tayong ito-tolerate na anumang karahasan. Tsaka yung wala po tayong panawagan na regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin tungkol sa lahat ng mga anomalya sa ating infrastructure projects. Bagaman naka-standby ang pulis Quezon City, may 500 marshals ding itatalaga ang mga organizer para manduhan ang dadalo sa pagtitipon. Ang kapulisan po, naka-standby sila just in case of any disturbance. Ang hindi po mahawakan ng mga marshal, kung hindi kaya, ay tatawagin na yung assistance ng pulis. Inaasahang sisimula ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument at pepwesto ang mga dadalo sa kahabaan ng White Plains Avenue patungo sa kanto nito at EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, etong lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman sila magmamarcha patungo sa People Power Monument. Napagkasunduan nga ng organizers na wala pong political personalities ang magsasalita sa program. Ang mananaig na boses ay yung boses ng taong bayan na mismong nakaranas ng pagdurusa dahil sa mga floods na naganap, tsaka pati yung mga ibang mga kakulangan sa batayang serbisyo dahil sa pera na napupunta sa korupsyon. So yun po yung boses na mananaig. Tinatayang magtatapos ang programa ng alas 5 ng hapon. May kasabay na billion peso march naman sa Luneta ang iba't ibang militanteng grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa Menjola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City. At rally sa Public Plaza sa Bacolod City. May hiwalay ring pagtitipon sa Freedom Park sa Davao City ang mga Maka-Duterte, pero prayer rally para ipagdasal ang dating Pangulo. Kung sino man yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, makinig kayo. Tigilan nyo na yung pandarambong nyo. Tignan nyo yung mga nangyari dito sa bansa natin. Nagkakarali-rali na dahil sa makagawa ninyo. Anak ng tokwa. Mga aligasyon laban kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ito ang binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson kaugnay ng mga sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano ang dalawang senador ng mga kickback sa mga maanumalyang flood control projects. Yung nakabitin pa rito, nakahang pa rito, yung ma-resolve yung issue ng insertions di umano yung sa aligasyon ni Bryce Hernandez at kung talaga bang may nangyaring suhulan o kickback na 30%. Yun ang hindi pa malinaw. Pero malinaw na yung nagkaroon talaga ng 600 million dahil nakita namin yung 75 million pesos na 8 kontrata o 8 items. At kay Senator Jinggoy naman yung 7 na mga items sa SAGA. Ayon kay Senador Ping Lacson, kung walang maipapakitang katunayan ay mananatiling aligasyon ang kanyang mga pahayag. So ang kulang na elemento ron para mag-hold water, kailangan magpakita si Bryce Hernandez ng maski anong proof, ledger man ito o resibo man ito o maski anong katibayan o proof na yung sinasabi niyang 30% na commission
ni na Senator Jinggoy at Senator Joel, okay pa, talaga meron. Para naman kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, hindi dapat paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Hernandez. Partikular na ang aligasyon ng former DPWH official sa naturang 600 million pesos na proyekto umano ni Villanueva na na-insert sa unprogrammed appropriations. Nasa unprogram siya but hindi very clear sa akin paano yung connection niya kay Senator Joel. No? That's very clear. Aside from statement ni Bryce. No? But hindi rin, alam mo naman yung statement ni Bryce, pinipili niya kung anong gusto niyang sabihin. Napunta yung mga pera namin. Alangan na lang, binulsa na lang. Binulsa nga, pero meron din nakinabang na ibang mga government official na yan. Kaya nga, nandyan na yung mga Diskaya, sila Hernandez, Alcantara. Hindi naman magnanakaw yung mga yan kung wala rin mga nag-udyok sa kanila at walang lakas na loob na gumawa ng mga nakaw na yan dahil hindi nila kaya kung walang mag-udyok. Hindi naman bank-to-bank transaction ang ginagawa dyan kundi cash. O mga kababayan, samahan niyo po ako sa araw-araw na babantayan natin itong gobyerno natin sa kanilang mga pagnanakaw at ating ipapahayag dito sa mga videos dito. By the way, mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan i-like, i-share at subscribe ang ating mga videos at nang mapanood naman ng ating mahal na kababayan dito at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters. God bless.